Mga kababayan, marahil ay napanood nyo na po ang video na ito na kumakalat online at trending po ngayon. Sa unang tingin, mukhang wala namang mali sa video na yan. Pero alam nyo po bang mayroong nakatagong isang malaking panlilinlang or deception sa naturang video? Ano ang deception na yon? Malalaman po natin sa kabuuan ng videong ito. Ayon po sa pag-aaral ng persecution.org, binabago po ngayon ng China ang ilang mga portion ng Biblia. Now, isa daw po sa gustong baguhin ng China ay itong kwento na matatagpuan sa John chapter 8 verses 3 to 11. Ito po yung kwento patungkol sa isang babae na nahuling nagkasala ng adultery or pangangalunya. At dahil po dyan, base po sa batas ng mga Hudyo, kinakailangan na batuhin ang babaeng ito hanggang sa siya ay mamatay. Ngayon, nung magdesisyon na ang mga Pharisees na babatuhin nga ang babae, biglang dumating si Jesus sa eksena. At sinabi ni Jesus sa mga tao at sa mga Pariseo na kung sino man sa kanila ang walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa babae. And to make the story short, wala pong bumato ni isa man. At ang kasunod po nun, sinabi ni Jesus sa babae na go and sin no more. Now, ayon po dito sa persecution.org, noong 2020 raw ay mayroon silang nakitang isang textbook. At ang textbook na ito ay galing po sa isang university sa China. Ngayon, doon po nila nabasa ang twisted or binagong istorya patungkol dito. Now, doon po sa binagong kwento di umano ng China, lumabas na si Jesus mismo ang bumato sa babae hanggang sa kamatayan. Grabe, sobrang nabago po talaga ang kwentong ito ng Biblia. At hindi lamang po yan. Ayon sa article na ito, sa isang probinsya sa China na tinatawag na Henan, pinupuwersa po ang mga Protestant na baguhin ang 10 Commandments or ang isa sa mga kautusan dito. Partikular, yung Commandment number 1, kung saan sinasabi po doon base sa King James Version na Thou shalt have no other gods before me. Gusto nilang baguhin ito sa resolutely guard against the infiltration of Western ideology. As in, sobrang layo po. Parang gustong protektahan ng China ang kanilang bansa laban sa mga ideolohiya na galing po sa kanluran or sa West, partikular sa Amerika at sa Europa. At makikita nga po natin dito na isa sa mga solusyon nila para magawa yun ay baguhin nga po ang isa sa mga kautusan ng Diyos sa 10 Commandments, which is sa tingin ko po ay sobrang maling-mali po ang bagay na ito. Sa ating mga Kristiyano, obvious po na maling-mali talaga ang bagay na ito dahil nakasulat mismo sa Biblia na huwag dagdagan at bawasan ang kasulatan. Pero alam niyo po ba mga kababayan na mayroong hindi masyadong obvious na pagtitwist ng katotohanan or ng truth na nangyayari ngayon na hindi po natin masyadong napapansin or hindi masyadong napapansin ng sangkatauhan. Now, kung hindi po tayo magiging aware dito, delikado na mag-suffer ang next generation or tayo mismo. Ano po yung sinasabi ko? Mayroon pong kinalaman dito ang video na yan, kung saan makikita natin ang maling pagka-describe ng totoong impyerno. Pinapakita po dyan sa video na ang impyerno ay masaya, chill-chill lang at walang paghihirap. And this is a twisted facts or twisted truth. Now, we have to be reminded po na halos lahat ng major religion naniniwala at nagkakaisa na ang impyerno ay lugar ng kaparusahan, walang hanggang kalungkutan at walang hanggang paghihirap. Sa Islam, tinatawag po nila itong Jahannam. Ito ang lugar ng kaparusahan, init at pagsisisi. Sa Buddhism naman at Hinduism, tinatawag po itong Naraka o Hell Realms na puno ng suffering bilang resulta ng karma. And of course, para po sa ating mga Kristiyano, ang impyerno ay lugar ng walang hanggang paghihirap, apoy at pagdurusa. Makikita po yan sa Matthew chapter 13 verse 50. So uulitin ko po mga kababayan, ang mga major o yung mga malalaking relihiyon sa ating mundo
ay talagang naniniwala na totoo ang impyerno. Ito po ang katotohanan. Pero ngayon, unti-unti pong binabago ang katotohanan. Ang totoong konsepto ng impyerno na ito ay lugar ng walang hanggang apoy, lugar ng kaparusahan at kalungkutan, ay binabago po ngayon. Kung napapansin niyo po mga kababayan, mayroon pong agenda na kumakalat ngayon kung saan pinapalabas nila na ang impyerno ay isang masayang lugar na walang paghihirap sa impyerno. At makikita po ang agendang ito sa mga palabas at mga kanta. Isa sa mga halimbawa po ng mga palabas na binabago ang konsepto ng impyerno ay etong The Simpsons, kung saan mayroon po silang segment na pinapakita nila na ang impyerno ay lugar ng kasiyahan at para lamang itong nightclub na may party-party. Sa palabas po na Disenchantments na matatagpuan sa Netflix na ipinalabas noong 2018 to 2023, dinidescribe nila ang impyerno na isang dimensyon. At mas cool pa raw itong puntahan kumpara sa earth o sa lugar ng mga tao. At ito po ay isang twisted truth about sa katotohanan ng impyerno. Sa palabas naman na Has Been Hotel mula sa Prime Video, pinapakita rito na ang impyerno ay parang isang syudad o lungsod na mayroong sariling sistema at ekonomiya. Sobrang makulay din daw ang lugar na ito at napakaganda ng mga disenyo. Now imagine po mga kababayan kung mayroong nanunood na isang bata sa mga palabas na ito. Maaaring mapaniwala siya na ang impyerno pala ay isang masayang lugar na wala palang kaparusahan dito. At ano po ang magiging consequence nun? Pwedeng ang batang iyon kapag lumaki, pwede siyang gumawa na lang ng gumawa ng kasalanan dahil wala naman siyang kakatakutan na impyerno na maaring magbigay sa kanya ng kaparusahan balang araw. At napakarami pa pong mga movies and series na nagtitwist po ng katotohanan patungkol sa impyerno. Kumbaga para silang mayroong hidden agenda talaga. At bukod po sa mga movies, kalat na rin po ito ngayon sa mga kanta. Ang nakakalungkot po, nung taong 2024, mayroong inilabas na isang kanta na pinamagatang A Happy Day in Hell. Medyo nakakatawa po yung title ng kantang ito ha. Paanong magkakaroon ng happy day sa hell? Ito nga ay lugar ng eternal suffering at kalungkutan. At ang matindi pa po dyan, ang kantang ito ay parang Disney type song na para bang ang tinatarget nilang audience ay mga bata. At meron din pong kanta na sinasabi mismo na hell is a happy place. Ito po mismo yung kanyang title. Now kung magpapatuloy pong kumalat ang ganitong mga twisted truth patungkol sa impyerno, pagdating ng panahon sa mga susunod na henerasyon, maraming tao na ang maniniwala na ang impyerno ay isang masayang lugar na walang paghihirap sa impyerno. Kung pagbabasehan po ang Biblia, sobrang nakakatakot talaga ang mapunta sa impyerno. Ayon po sa Jude chapter 1 verse 6, ang impyerno ay lugar ng prison of everlasting chains at wala ng pag-asang makalaya pa. Sinasabi rin sa Mark chapter 9 verses 47 to 48 na ang impyerno ay lugar ng paghihirap at miserable, kung saan mayroong mga uod na kumakain sa'yo or kumakagat sa'yo na hindi po namamatay. At wala rin pong katapusan ang apoy sa lugar na ito. At sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 17, it is a place of black darkness. Binabalot po ng kadiliman ang impyerno. Pero ito po yung natutunan ko. Technically speaking, lahat tayo nakadestino papunta sa impyerno. Lahat tayo deserve na maparusahan sa lugar na impyerno. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Walang ni isa sa atin ang makapagsabi na wala akong kasalanan. At dahil nga po tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas mula sa impyerno. At yun po ang ginawa ng ating Diyos.
ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ, at ang sino mang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay makikita sa John 3:16. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil ayaw niya na tayo ay mapunta sa impyerno, ibinigay niya si Jesus Christ bilang sacrifice upang mabayaran ang ating mga kasalanan at tayo ay maligtas. Sabi po sa John 3:36, "Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him." Sabi ni Jesus sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Ibig sabihin yan, siya lamang ang daan para tayo ay maligtas mula sa impyerno at para tayo ay makapunta sa langit.